From a simple vision, Pocholo the Voice Master de Leon Gonzalez aimed to give voice to the youth, to let him be heard, and to encourage youth to take charge of life situations while building their self-esteem and improve their quality of life and the communities with its aim to inform, inspire, involve, and empower. The Voice of the Youth Network was established on August 12, 1996, dedicated to promote leadership, advocacy, and education for the youth. In its 25th year of service, let's take a look at some of their greatest achievements. It first started as a radio program called Tinig Kabataan, or Voice of the Youth, which used to air from October 1996 to December 2000. By 1997, VOTY organized the Youth Empowerment Project, which aimed to help thousands of youth from Metro Manila. The project lasted from 1997 to 2000. This project left such a huge impression on the people it helped that it has been featured on national television, multiple radio programs, newspapers, and other community events. This project has since then created a domino effect, and more projects have been lined up through the years. And this is the Voice of the Youth Network. With over 20 radio programs around the country, it became a platform for the youth to speak and have voices on different societal issues. Happy 25th year, Voice of the Youth Network. Continue to inspire, inform, involve, and empower. This is VNN, Voti News Network, informing, inspiring, involving, and empowering the next generation. We are the power. We are the voice of the youth. We are VNN. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of greatness. Father God, we come before you to ask for your guidance and blessings. We thank you for giving us the talent and the opportunity to share our stories with others. May this show serve as a platform to bring glory back to you, Lord. May we use our talents to spread your message of love, hope, and faith to all those who tune in. Help us to be a beacon of light in a world that desperately needs it. We pray that you will bless this show and that it will touch the hearts and souls of those who watch it. May it inspire others to seek you out and to live their lives according to your will. Help us to deliver the message that you want us to share and to do so in a way that is pleasing to you. We give you all the glory and honor, Lord.
May our efforts be a testament to your greatness, and may we continue to use our talents to serve you always. In Jesus' name, we pray. Amen. wondrous day when I will see the face of Him who ransomed me. I fall in worship at His feet and rise to reign eternally in a grace so glorious. Oh, in a grace
Lord of all the glory forever. Holy is the Lord, from glory to glory. Holy is the Lord of all the glory forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Delight yourselves unto the Lord, and He will give the desires of your heart. Psalms 37:4. My father and mother may abandon me, but the Lord will take care of me. Psalms 27:10. Trust in the Lord with all your heart, and lean not with your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Proverbs 3:5-6. For we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Romans chapter 8, verse 28. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Mark 11:24. I am Claire Cornelio Marino from Davao City. I am Deng Prias from Rizal. I am Noel Walo from Pasig City. I'm Christine Eusebio from Singapore. I am Maha Sanchez from Pampanga, and we aim to give you Faith news. Great day, mga ka-faith-tid, ka-faith-kada, ka-faith bahay, katinig, at mga kaboses. Isang mapagpala at mapagpalayang linggo na naman ng gabi sa ating lahat at isang buwan na naman ang nakalipas. And welcome to the third episode of Faith News Season 2 entitled The Power of Prayer. And by the way, sa unang beses pa lamang na manonood ng ating Faith News show, Faith News is a faith-based online show sa VG8 Radio and Voting News Network. And by the way, I am Maha Sanchez, the voice of victories or voice stories ng CVAP Batch 10, patron ni Cristo mula sa CCF Angeles, Pampanga na naniniwalang a day without a prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. But of course, hindi lang ako ang makakasama nyo ngayong gabi dahil kasama ko ang isa nating ka-faith-tid mula pa sa Victory Ortigas, Sis Deng Prias. Great day sa inyong lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako si Deng Prias, my mellow voice ng CVAP Batch 18 mula sa the Art Capital of the Philippines, ang Ngono Rizal, na naniniwala na when life is rough, pray. When life is great, pray. At sa ngalan na nag-isang voice master ng Pilipinas, ang founder ng Creative Voices Productions at Meta Voices Talent and Casting Agency, executive producer ng Voting News Network at VG8 Radio, walang iba kung hindi si Sir Pocholo de Leon Gonzalez. At syempre, ang ating Executive Director ng Voice of the Youth Network, ang nag-iisang katinig, voice, papi, papalem, Harlem Jude Ferolino, at kababrayant, voice, Brian Dave Perez, ang Managing Director ng Voice of the Youth Network. At sa pakikipagtulungan ng VG8 Radio, sa pangunguna ng VG8 Radio Manager, Ilvoc Senador Navi Garcia, at ang VG8 Radio Technical Director, The Voice Vision, Tito Jack Kabuga. Kaya naman, samahan nyo kami
sa isang makabuluhang usapan ng pananampalataya dito sa pangatlong episode ng Faith News Season 2. Live dito sa Facebook page ng Voting News Network, VG8 Radio, at Faith News Official FB page. Yes, tama ka dyan, Sis Deng, dahil live na live talaga tayo dyan sa mga Facebook page na yan. Kaya naman, if we can encourage everyone to please share this live sa inyong mga Facebook walls, sa inyong mga friends, dahil maganda ang ating talakayan mamayang mga around few minutes after. Pero very much excited na rin ako dahil isang buwan na nga ang nagdaan. Kamusta na ba ang lahat? I'm sure marami na naman ang pinagdaanan natin, and it can be very smooth sailing. It can be a little rough, no? Pero I am sure, I have confidence na each and everyone were able to survive. We did it, na tayo ay victorious, sabi nga, dahil hindi tayo nag-iisa sa ating journey dito. Dahil kasama natin ang ating Panginoon na gumagabay sa atin every single day. Kaya ngayon pa lamang ay, of course, I'd like to thank everyone who is watching right now, sa mga sumusubaybay, at para sa mga first time na sumubaybay sa Faith News. Maraming salamat po. Once again, thank you. And if you can share this live once again sa inyong mga friends, family, relatives, churchmates, everyone, dahil maganda ang ating pag-uusapan ngayong gabi na ito. Tama ba, Sis Deng? Totoo yan. Tamang-tama yan. So, please, kagaya ng sinabi ni Kapatid na Maha, please share this para hindi lang naman tayo yung magkarinigan ng tungkol sa kabutihan ng Diyos, pero marami pa yung ma-reach natin at ma-encourage natin ngayong gabi. Alright. And also, by the way, we would like to thank our Creative Voices Production Certified Voice Artist Program, Voice of the Youth Network. Dahil kung hindi dahil sa inyo, wala ang Faith News. So thank you so much. At ngayon, samahan nyo kami sa loob ng 2 oras mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi para sa usaping tiyak na punong-puno ng praises, reflection, recollection, at ang pinaka-favorite ko, transformation. Ay, ang kasi ganda. Eto na. Nandito na tayo sa unang parte ng ating programa at yan ay ang ating Faith Report. Ayun. So ngayon, ito na ang ating part na ito. Syempre, we would like to encourage also everyone to join us here. And by the way, encourage natin sila, Sis Deng, no, to please type their location, saan ba sila ngayon nanonood, tiga saan sila, and ang kanilang Faith Report na rin. Oo, para din malaman natin, no, kung saan-saan nanggagaling yung mga kasama natin ngayon sa live streaming natin dito. And totoo, Ma'am Shmaha, for sure yung mga viewers din natin, marami din silang mga Faith Report because we know that God is faithful. So please share your Faith Report on the comment section, mga kapatid, at para naman mapagpala natin ang isa't isa. And also, pwede din naman yung mga answered prayers or mga encouraging message para sa atin lahat ngayong gabi. Correct. At dahil dyan, huwag nyo na rin kalimutan na isama ang hashtag Faith News sa inyong mga comment. Alright? Isama na ang hashtag Faith News along with your location, tiga saan kayo, ang ating mga manonood. And ang inyong mga Faith Report, ano nga ba ang Faith Report? Wait lang, explain muna natin sa kanila. Ang Faith Report, mga ka-Faith Kada online, ang Faith Report, ito lang naman yung mga nangyayari sa inyong mga buhay, kung saan you can praise God through this story. Like, it can be an answered prayer, it can be a struggle, pero napagtagumpayan nyo siya. Kung ano yung nangyari sa inyo sa nagdaang buwan na ito, I'm sure marami talagang nangyari sa inyo. So ano yung pinaka-highlight talaga
ng inyong life within the past month? What is it that is really special? Pwedeng na-promote ka or Wow. ano pa ba yan? Nag-open ka ng business mo, ganyan. O Yes. kaya, ano ba? Nag-graduate ka na, ganon. Oo, O, diba? tama. Or nagsimula ka ng bagong, yung mga ganaps ba, na dating hindi mo, nasa isip mo lang, gusto mong itry, pero ngayon nagkaroon na ng katuparan. So, pwedeng mga ganon, di ba, Mams? Yes, pwede rin yun. Or, pwede rin naman na if you have read the Bible and there's a specific verse that really impacted you that much, and that can also be your faith report. You can share what that Bible verse is and what is the impact of that Bible verse in your life, and that can also be your faith report. So yun na nga, and dahil dyan, umpisahan natin para meron naman maging model tayo sa ating mga viewers. Ano? Okay. Paano ba ang mag-faith report? Sige, game. Let's do this. Mauna muna si Sis Deng. Ano ang iyong faith report for the past month? Okay, so since kanina nasabi mo no, kung ano yung mga Bible verse or encouraging message, so dyan ko sisimulan, Ma'am Shmaha. Kasi kaninang umaga, nung nagjo-journal ako this morning, alam mo bang may pinaalala sa akin si Lord na matagal ko nang, alam mo yun, hindi ko, yes, nakalimutan ko siya, pero talagang parang, hindi ko siya nahimay ng ganun kahimay yung mga pangyayari sa buhay ko. So, ganyan. Bibigyan ko lang kayo ng backstory lang, no? Ang faith report ko talaga is yung nandito ako ngayon sa Faith News. This is a reminder of God's faithfulness and God's goodness, and also a declaration that God is answering our prayer. So backstory, no? So kanina nagjo-journal ako habang nagde-devotion kanina. So habang nagjo-journal ako, hindi ko talaga previously naiisip to, pero pinaalala ng Lord yung desire ko na nung ako'y nag-aaral, kapag may naririnig akong nagbabalita, silent whisper yun sa heart ko na ay ang gagaling nilang magsalita. Ay parang gusto ko din yung ganon, yung ginagawa nila. So gusto ko nun maging reporter or journalist or newscaster, ganyan. But eventually, hindi doon napunta yung course ko. So, naging graduate ako, nagturo, and then eventually napunta sa corporate. Then, nagka-pandemic, so nababad ako sa podcast. At dahil doon, nagkaroon din ako ng desire, parang gusto ko rin mag-podcast, parang ganyan. And then, nagkaroon naman, so meron akong ka-partner before, nag-podcast kami, although hindi siya ngayon nagtutuloy, but still nandun siya. And then, sabi ko, okay at least, kumbaga, may nauumpisahan ako. And then, until, nakita ko ang CVAP sa isang segment ng Eat Bulaga. So, dahil doon, nag-whisper uli yung heart ko, ay parang gusto ko din yung ginagawa nila, dubbing, ganyan, or nagvo-voice over. Kasi Ma'am Shmaha, totoo, pagka may naririnig ako sa mall na paging the attention of the parent of the lost, chu-chu-chu, parang ganyan. Napapaano ako, yung tigil at talagang all ears ako nakikinig dun sa nag-a-announce. So, at some point, gusto ko din yung ganon. So marami akong ganyan. Baka yung iba maraming ganun din sa kanilang mga puso. Alam mo yung gusto mo pero parang ay natapos na hanggang gusto mo lang, ganyan. So, like I said, nakita ko yung CVAP, no? Sabi ko, ay, eto din yung kagaya ng mga desires ko nung bata, nung estudyante na hanggang ganun lang, hanggang sa isip, hanggang sa silent whisper sa heart. But, sabi ko, ay, pero gusto ko mag-aral ng CVAP. It took marami mga batches bago ako nagkaroon ng courage talaga. And pinag-pray ko, sabi ko, Lord, kung kalooban mo to at plano mo ito sa buhay ko, mangyayari na makaka-join ako ng CVAP. And eventually, ito, napunta na ako sa CVAP, nakagraduate sa batch 18, and then ang next prayer ko, ma'am, siya, no? Lord, saan mo ako pwedeng
gamitin dito sa natutunan ko sa CVAP. Kasi hindi siya aksidente at alam kong may purpose ang lahat ng bagay nang nangyayari sa buhay natin kasi meron siyang dakilang plano. And until, Ma'am, nag-ask ka sa akin if gusto kong mag-join sa Faith News. So ito na nga, and I said yes kasi ito yung pinag-pray ko. O diba? Reminder to ng desire ko before habang nanonood ng balita. So who would have thought na ito pala yung plano ni Lord na magiging patrol ako ni Kristo dito sa Faith News. So talagang kaninang umaga, amazed na amazed ako. Sabi ko, Lord, ang galing mo. Hindi ko alam na how you orchestrated things na totoo. Sabi di ba ng Bible na even before we utter our prayer, alam na ng Lord yung desire ng heart natin. And isa rin sa character ni Lord at name niya, He is an answering God. Pero mo yon, silent whisper ko lang yon, Ma'am. Pero dininig ng Lord yung prayer ko. Kaya talagang sobrang amazed na amazed ako nung ni-remind niya yon kanina sa akin. So baka ganyan, may mga silent prayer or desires din kayo sa inyong mga puso. Remember, God is willing and God is able to fulfill it what He has completed in you. So, ano bang mahirap sa Lord, 'di ba, Ma'am? Wala. Exactly. So, yun yung faith report ko ngayon na nandito ako sa Faith News. Amen, amen. Grabe naman din yun. Wala pa man, naiiyak na ako, no? Nag-uumpisa pa lang naman tayo. Bakit parang paiyak na ako. Pero grabe din talaga yung, sobrang faithful talaga ni God, no? And whenever He gives us, pag meron tayong desire to do something, and it's coming from God and for His glory, I'm sure talaga, ito yung confidence ko talaga is coming from Him na if He gives us the desire to do something and He will do behind the scenes na mga kakailanganin para mangyari yon. And I also, this is my faith report as well. Pero meron din ako. I mean, Faith News itself is my faith report ever since it started. And praise God lang talaga, no? Only through His grace na until now, it's still airing. Amen. Until now that, andito pa rin tayo. And praise God kasi wala pang month na nag-skip tayo. It's one of my prayer as well na, Lord, please walang month na may mas-skip. Walang month na walang volunteer host. And sa mga nakikinig, sa mga manonood, Faith News, by the way, is being run by volunteers. All of us here, everyone, the host, the production team, lahat, pati SOCMED, manager, and everything, every one of us here is volunteering kasi for us, this is our ministry. And every one of us coming from different places, different churches, different religions, but, we only have one God. So, yes. So, ito pa lang, nagsa-start pa lang tayo, but we are already talking about the power of prayer. Imagine! Anyway, isa sa mga faith report ko na rin, mabilisan lang ito dahil 8:30 na ng gabi. Oo, ang bilis ng oras. Grabe naman yan. For the very first time, today, September 10, 2023 is the first day na song lead ang husband ko sa worship team. It is very memorable. It is a very special event for us because we did it together. And yes, both of us, I don't know if may mga nakapanood kanina ng praise and worship, but that was the recording of it. And it was earlier. That's the praise and worship we had. And sobra akong na-amaze kay God. It's just a prayer, parang a long prayer na ang tagal kong pinag-pray na, Lord, gamitin mo kami, hindi ko alam paano, parang gano'n, na gusto naming maging kapakinabang yung buhay na binigay niya sa amin and to bring back the glory to Him. Pero eto na, it's happening. And I am so happy. My heart is really full.
yung galak talaga na nadudulot ng you are really getting involved. You are not just there, you are not just attending the church. You don't just go to church, but you be the church. Be part of it. And Yes. sobrang fulfilling, sobrang saya. Iba. It's unexplainable. Ang galing. I mean, walang pera, walang amount ang makakatumbas nung saya Totoo. na nafe-feel ko. Na-feel namin both ng mag-asawa. Totoo. Anyway, Wow. that's it. That's my only faith report Ang for galing. tonight. Wow, amazing. Thank you. Amazing talaga Magbasa si tayo Lord. ng correct. Sige, ma'am. Basahin natin yung mga faith report. Ayan, Wow, may from- mga pa-shoutout muna tayo dito. Ayan, from Jen Voices, great day, #faith news. Oh, from Febidal O. Ariel. #faith news. Ayan. Sabi niya din dito ni Fevidal is great day, Dang Mello and Ma'am Maha. Great day sa'yo, Sir Great Fevidal day. O. Ariel. Thank you so much for tuning in. Oh, kay Tameki Yen. Bless you, ang sabi niya. Yan. Bless you din po. Oh, Ayan, we have another. another kay Sir Febidal. God is everything. Praise His name. Ayan. Amen. Meron din tayo dito from Navi Garcia. Great day mga ka-fated. So glad to see you both tonight. Thank you so much. Thank you. Navi Garcia for tuning in. Yes, Ayan. salamat. Thank you at guys kasama namin. for tagging your friends, tagging Mhm. your relatives, and kung sino pa man. And we actually have here Takemi Yan is from Brisbane, Wow. Australia. Sabi ko na hindi Wow. tayo only locally, pero Right. international rin tayo. O, di ba? Nakakarating to sa iba't Baka ibang yan. lugar. Oh, again from Navi Garcia, watching #faith news from the tuna capital of the Philippines, General Santos City. Ayun. At meron din naman tayo dito si Fevidal ay tiga Santa Cruz, Marinduque. At meron din tayo dito. Ayan, ma'am. Pakibasa naman. Oh, from Mira Maria Tolentino, #faith news, San Fernando, Pampanga. Ayan. Wow. Present ang aking mother diba? dear. Yan. Hello po. Thank you so much, my mother dear, for the support and for watching Faith News. Di ba? May pa-shoutout. Thank you. Ayan, meron tayo ditong special faith report. Go ahead, Moms. Oh, from Sir Febidal. Share ko lang din na kahit madaming kirot akong nararamdaman dulot ng aking karamdaman, sobrang pinagpala pa rin ako dahil sa kabila ng lungkot at stress sa buhay, tunay na liwanag ang faith kay Lord. Dahil no matter what big or heavy ang pagsubok natin sa buhay, God will enlighten you to be more positive in life and be a blessing to others. Wow, thank you, Sir Amen. Febidal. Thank you for sharing, Sir Fevidal. It's really, you know what, guys? Sharing your faith report is, you're actually blessing other people. Kasi it Yes. gives them hope. It gives them light and Totoo. comfort. So thank you guys for being Thank participative and for sharing and for being an open book to us. Ito meron tayo from Navi Garcia. Let me read it. My Sure. #faith report for the past month is full of gratitude dahil despite the challenges sa buhay bilang baguhan sa independent life, palagi akong nare-remind na may supreme being watching over me. Coincidentally, ang password ng Wi-Fi dito sa apartment na nirerentahan ko ay may kinalaman sa verse na ito. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Jeremiah 11:29, 29:11, I believe. #faith news. Ayan. Wow! Thank you so Ang much. galing, Nakakaano ha? naman yun? Nakakatuwa. Yun yung password ng Wi-Fi nila ay. Hindi, parang may kinalaman doon. So, may syempre, hindi na kinalaman. i-reveal yung buong Ah, password. ah, Actually, Syempre. alam nyo, it reminded me one time nung nagpasalon kami ni husband kasi kinailangan namin talaga, hindi na kinakaya ng aming scalp. So, we need help. And nung naki-wifi kami, alam mo, na-bless ako sa password nila. You know what that is? What? Thank you, Lord.
Ay, is the wow. password. Alam mo yon, yung every day, kahit saan ka magpunta, you are being reminded that God is there, that there is God, and that He is alive. And not only through, alam mo, passwords, and sometimes, alam mo yung sa jeep, yung sa ilalim ng jeep, tapos may makikita ka doon, may mga verses, may mga, di ba? May mga reminder, Reminders. na God is good, mga ganon. Yes, di ba? And actually, magandang bagay talaga na we profess, we declare yung kung anong ginagawa ng Lord sa buhay natin. Kasi, tama ka, Ma'am, yung sinabi mo, no? Napapalakas natin yung ibang tao. But at the same time, we are really giving back all the honor and glory to God because He deserves it to be worshipped Exactly. and praised. Mhm. Yes, So, yes. salamat mga ka-fated sa inyong mga sinishare sa amin ngayong gabi. Yan. At hindi man natin mabanggit ang lahat, pero ayan, meron tayo alam nyo guys, God bless you all. Thank you really for tuning in and for God being bless. with us tonight. Sobrang nakaka-encourage, nakakabigay po kayo talaga ng yun, encouragement and motivation talaga na pagtuloy-tuloy. Alam mo yun, magtuloy-tuloy tayo dito sa ginagawa natin. And, ayan, from Takemi, God knows our heart. Ayan, sabi niya nga. And meron pa siya dito, please take me in. Take me in. Gusto ko yung may pag-take me in. Eto, Moms, from Eric Habib. Glory to God, Ma'am Shmaha Katoliko Sanchez. Yes, amen. Glory to God alone. From Harlem, Jude Ferolino. Hello po, Papa Lem. Gandang gabi. Happy Sunday, mga ka-fated. Gandang gabi po. Happy Sunday. Ayan. Thank you talaga kay Fevidal. Very, very active. Thank you. Meron tayong pa-shoutout. Yes. Paano ba pronounce yung kanyang name? Basta, oo nga naman. Yun na po. Bless you more, Sisi Maha Sanchez. Ayan, aking ka-fated din yan. Literal na ka-fated. Ang aking sister. Yan. Thank you so much for joining us tonight, ate. Ayan, Thank you. kulang ng hashtag. Tama yan, Papa Lem. Kailangan may hashtag fake news. Correct. Ayan. Guys, isushow na lang namin yung mga comments ninyo ha. Kasi talagang 8:39 na at ito na ang tamang oras para talaga pag-usapan na natin kung ano talaga ang dapat natin pag-usapan ngayong gabi. Okay. So, makikita nyo na lang inyong mga comment dyan sa ilalim. Kung hindi man namin kayo na-shoutout, babalikan namin kayo mamaya bago matapos ang programang ito. Yeah. Pero I wish and I pray and I hope na magstay kayo. Kung gaano kayo ka-active right now, sana hanggang mamayang 10 o'clock. Ilang oras lang naman ito. And I assure you that marami kayong matututuhan na itong gabing ito hindi nyo sasayangin ng 2 oras ninyo. Yan. Totoo ang yan. confidence namin, alam nyo kung kanino nang gagaling? Kay God lamang. At ayan na nga, ma'am. Eto na. I am so ready. Okay, and I am go. so excited. It's 8:40 and we usually do the Bible trivia. But that, pero habang habang active pa kayo guys, eto na, magpapa-Bible trivia na kami. Magpapa-games tayo. Mabilisan lamang ito ha. Mabilisan ng sagot. Ang unang makasagot ng tama, ay syempre mananalo, ano? So, handa na ba ang lahat? Handa na ba ang ating mga keyboard warriors para sa ating unang palaro for tonight? Ayan. Kung handa na, umpisahan na natin. Ilabas na ang unang Ito na ang ating Bible trivia. So, our first question, this will be very quick para naman maumpisahan na natin ang ating topic for tonight. Very first question, ang unang makasagot ng tama, syempre, ay mananalo ng ating papremyo, mahiwagang papremyo. So, first question at Sis Deng, ano yan? Which is not a book in the New Testament? Is it A, 1 Corinthians, B, 3 John, C, 2 Thessalonians, and 3 Peter? Parang medyo confusing to Oo, ayan na nga. So dito natin malalaman, no? Kung sino yung mga ka-fated natin na
nagbabasa ng Bible. Sino kaya dito? Oo. Ayan, sumagot na kayo, wag na kayong mahiya. Ayan. Go ahead, type in your Just answer. give it a try. Magsagot na kayo dyan. So far, meron lang tayong isa pa lang nakakasagot. Let's wait for the others before we officially announce the correct answer. So once again, the question is, which is not a book in the New Testament? Ano ang hindi part ng New Testament na libro? So far we have Michelle, Ira, letter C ang kanyang sagot. Meron And we pa bang also ibang have answer? We also have from Mira, my mom, Maria Tolentino. Di ba? Nagkamali pa ako. Sorry na po. Letter C, ang kanyang sagot. We also have an answer here from Maria Francine de Guzman. Sige, ma'am, what's the answer? Ang answer naman niya this time, letter D. Letter D. Okay. Meron tayo ditong, sabi ni Ma'am Michelle is, mali. Mali daw ang kanyang naisagot. Sure ba? And we have another answer. Febidal. Sir Febidal? C naman ang kanyang answer. Okay. Ayan. Sige nga. Wala na bang hahabol? Ayan. May pahabol si Ma'am Michelle. Letter D daw. Change niya yung answer niya. Well, time is up. Okay. Time is up. And the correct answer, ready na ba kayong malaman? Ang nanalo ng ating unang papremyo para sa gabing ito ay letter D. At sino ang nakasagot ng tama mula sa ating Ka-Faith Kada Online? At ayan, si Maria Francine de Jesus. Congratulations! Yun! Tama Congratulations! At dahil dyan, nanalo ka ng itong iyong papremyo. You only have to choose one from this. Just feel free to screenshot. Ayan. Oy, ang ganda. Screenshot mo lamang kung ano ang iyong natitipuhan na daily devotion and send it to our Facebook page, Faith News Official. Ibilugan mo kung ano yung nagustuhan mo sa mga yan and we will send it to you. Isa lang, unfortunately. Okay. Para ma-share naman din natin sa iba. Ayan. Okay. Ay, ang ganda. And of course, dahil tama kasi yung sagot niya, so most likely, nagbabasa siya ng Bible. So, yung ating pa-price na Bible will be later before we officially end. So, sa mga hindi po nanalo, sa mga hindi at nakuha? Ano nakuha? Hindi nakakuha ng tamang sagot. Hindi nakatama. Oo. Correct. Ayan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil meron pa mamaya ulit. Okay? So, stay tuned. Huwag kayong aalis. Dito lang kayo hanggang mamaya. Dahil may ito round na. 2 pa po. Okay. Correct. Ito. Yan. So, ito na, ladies and gentlemen. This is the start of officially the start of our show tonight. It's 8:45 p.m. And I think we are all ready to introduce, at makilala na natin ang ating very special guest for tonight. Pero bago yan, ano nga kasi ang title or ano nga ba ang ating topic for tonight, Sis Deng? Ang topic natin is about the power of prayer. So, bakit nga ba kailangan nating mag-pray? So, masasagot yan ng verse natin for tonight from Mark 11:24. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Amen. At dahil dyan, ladies and gentlemen, kapatid, ka-faith kada online, help us explore the profound impact of prayer on our faith journey and how it can change our lives for the better. Help me welcome our very special guests for tonight from Jesus is the Word Christian Church, Pastora Marivic de Guzman. Yon! Hello! Welcome Good evening po! Good evening po, Pastora. Purihin po ang Panginoon dahil naisama po ako dito. Salamat Lord.
Mm. At isang malaking pan po sa akin to. Karangalan na ako po ay makasama sa Faith News. Kaya praise God. So ngayon, Yes. usapan yata natin ang panalangin, prayer, ano po? Kaya, Yes po. Ayan. Pero bago po tayo mag-start, Pastora, medyo mahina lamang po yung voice. I'm not sure if it's just on my end. Sa'yo ba, Sis Deng? Okay ba ang volume ng mic ni Pastora? Yes, mukhang kailangan lang natin i-increase yung volume para O mas siguro ilapit marinig na lang natin. yung konti yung mikropono or ang tawag dito Yung yung mic. mouthpiece, no? Mm-mm. Kung kaya nyo po, Pastora, na ilapit yung mic ng mas malapit para po mas malinaw nating marinig kasi sayang naman yung mga ma-share nyo po kung hindi natin maririnig ng malakas. Meron Ayan. po ba? Okay na ba? Malakas ba? Hindi pa rin. Lumakas po ng kaunti. Ayan. Sige, makikita natin. Pero before we officially start the topic for tonight, ayan, papakilala muna si Pastora. Baka pwede pong pakilala muna si Pastora Marivic sa ating mga manonood for tonight. Sino po ba si Marivic de Guzman? Yan. Ako po pala si Marivic de Guzman from JWCC San Felipe, Llanera, Nueva Ecija. But before, taga Pampanga po ako. Residence po namin ay Pampanga and then naipunta po kami dito sa Nueva Ecija at naging head pastor po ako ng Jesus is the Word Christian Church, San Felipe. At yung church namin ay 16 years na po. Ako na nagpapastor dito sa Nueva Ecija. And then we have 3 outreach churches from sa Laguna, sa Rizal, Nueva Ecija, at dito po sa amin. Kaya purihin po ang Diyos. Yan po, meron po akong isang asawa. Dalawang anak na Amen. So, yes, yan po. At Panginoon dahil talagang napakabuti ng Diyos dahil sa bagamat hindi ito kinuha sa sarili ko na hindi ko pinangarap na maging pastor but the Lord called me to be a pastor. Salamat. Ayan. Wow. Thank you so much po, Pastora. Nakilala na natin ang pakapyaw si Pastora kung ano ang Naririnig story. po Yes po. Ayan. Pero ngayon, Pastora, meron lang akong question. Yan. Ito na talaga. Medyo gusto ko sanang malaman ang yung transformation story. Ikaw po ba who are you before you met Christ and who are you after? What's the difference and paano nangyari? What's the turning point? Okay. So, nung ako kabataan, wala akong kinakatakutan. Sabi nga, napakayabang ko. Kayang-kaya ko lahat. At even nung nag-aaral ako, bida ako sa school, pag meron akong yung mga teacher, pag may favoritism yung teacher, lumalaban ako. Gusto ko pantay-pantay ang pagtingin ng teacher. No po? Kaya pag may teacher na favoritism yung isang section, kakalabanin ko silang lahat. Ganyan po ako, no. At hindi ako nagpapatalo. Gusto ko na lahat kasi gusto ko pantay talaga ang tingin ng tao. Ganun. Wala akong gusto ko na kahit mahirap yan, kailangan maging pantay kaming lahat. Dahil mahirap ako, ayaw ko na api-apihan ang mahirap. Kaya nga, noong tinawag ako ng Diyos bilang isang mananampalataya, binago ako ng Diyos. Bagamat until now, sabi ko nga maraming pagsubok na dumaan sa buhay, pero salamat sa Panginoon dahil binago niya yung ganong ugali ko na parang tigasin ba. Walang kinakatakutan. At ngayon, sabi ko nga ngayon tigasin pa rin ako. Bakit? Sabi ko, wala akong kinakatok. Hindi ako natatakot sa anumang bagay. Gusto ko maihayag ang katotohanan at ang katotohanan na yan kasi ang magpapalaya sa tao. Kaya salamat sa Panginoon at yung puso ko na matapang pa rin ako dito ngayon.
Ayun, pag nakita ko ng tao dito, andiyan na si pastora. Yun ang panakot ng mga nanay, mga tatay sa kanilang, andiyan na si pastora, andiyan na si pastor. Matapang pa rin. Pero iba yung tapang ko. Dahil ang tapang ko, para ihayag ang katotohanan sa lahat ng tao. Yun po yung kaibahan noon. Matapang noon doon sa nakikipaglaban ako, matapang dahil ayaw ko nang hindi pantay-pantay ang pagtingin. Pero hanggang ngayon gusto ko pa, matapang pa rin ako. Hindi ko walang nagsabi sa akin na, ay, ang bait ni pastora. Aywan ko. Sabi ko, walang nagsabi. Lalong-lalo na yung, yan, kilalang-kilala ako nung nanay ni Maha, no? At dahil siya natakot din sa akin noon, ayaw kong maging leader yan. Pero the Lord, ibinigay sa akin, yung nung bumunod sila ng names, na kung sino ang magkukan sa kanila, magli-lead, nabunot niya yung pangalan ko. Ayaw na ayaw niya sa akin kasi matapang na ako. But nung nakilala niya ako, until now, we are friends. Sabi ko nga, kapatid ko yan, paglalabang ko yan, hindi ko yan iiwanan. Ganun po ako. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa dami ng pinagdaanan, sa dami ng pagsubok na dumating sa buhay. Nung hindi ko pa nakilala ang Panginoon, I'm not give up. Hindi ako gumigive up. But until now, sabi, lalo na ngayon dahil may Diyos ako nakasama, na anumang problema, anumang pagsubok na dumating sa buhay ko, hindi ako hihiwalay kay Lord dahil kilala ko siya. Yan, nakilala ko siya. At nagpakilala siya sa akin. Kaya salamat sa Diyos. Yun po, at purihin po ang Panginoon at ginamit nga po ako ng Panginoon. Nung ako po ay nag-start magtrabaho, napunta ako ng Hong Kong, no? Then sa Hong Kong, nagpagamit din po ako sa Panginoon doon. Ginamit ako bilang preacher din doon, nag-preach ako. At nagkaroon ako ng church, nagkaroon ako ng inahawakan na church. And then after Hong Kong, pumunta ako ng Australia. Even sa Australia, ginamit din ako ng Panginoon. Salamat sa Diyos. At naniniwala ako na kahit saan ako pupunta, gagamitin ako ng Panginoon dahil I love Him Marks. Mahal na mahal ko ang Diyos. Kahit saan ako pupunta, gagamitin ako ng Lord. Yun po, kaya until now, nandito ako sa Nueva Ecija. Bagamat noon, ayaw ko na talagang bumalik ng Nueva Ecija. Kasi alam ko mahirap. Mahirap sa Nueva Ecija. Pero the Lord put me here. At hindi ako nagsisi na sumunod sa Diyos dahil nakita ko naman na hindi kami kailanman pinabayaan ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. At ngayon po ay 16 years na po kami dito sa Nueva Ecija. Pauwi-uwi na lang ako dyan sa Pampanga. At purihin po ang Panginoon na yung 16 years na nag-stay po kami ng Nueva Ecija, kailanman hindi kami pinagkulang ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos. Amen. Praise God. Thank you so much po, Pastora. Thank you. Wow. Nakaka-amaze yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ni Pastora Marivic. O diba? Kung saan talaga may plano mag Lord, dun ka talaga niya dadalhin at gagamitin. Correct. Yung kaisipan mo, yung naiisip ko lang yung sitwasyon ng Nueva Ecija before, sabi ko walang pera talaga dito. Alam niyo po, nung unang pangko dito, 300, 200, hirap pa yung sa church. But now, kasi naturuan ang tao para magbigay sa Panginoon, maging faithful sa Lord. At ngayon, salamat sa Lord at mostly, alam na nila ang pagbibigay sa Panginoon. Kaya nabuhay ang church. Yes, praise God. Thank you so much po for sharing your story, Pastora Marivic. Story of transformation, kung sino ka before and sino ka after you met Him. And ayan na nga, alam ko excited na ang lahat. So let's go ahead and let's talk about our topic for tonight, Sis Deng. Yes. Pastora, meron po akong isang question. So, di ba, dahil ang topic natin is the power of prayer, pwede niyo po bang i-share sa amin, ano po ba talaga yung prayer? Para mas maintindihan po namin kung bakit tayo nananalangin, bakit natin kailangang manalangin. So, ayun po, what is prayer, Okay. Pastora Marivic? Sa akin po, prayer is a communication with God. And then prayer is a relationship. Kasi kung
kung wala tayong relasyon sa Diyos, hindi tayo marunong makipag-usap sa Kanya. Marami pong tao, pag sinabi mo, pray ka nga, uy, hindi ko alam. Kahit nanay na, mga magulang na, kasi wala silang relasyon sa Diyos. If you have a relationship with God, you know how to pray. Ano po? At sabi, yun nabanggit mo kanina, Mark 11:24, therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you receive and you shall have it. Di po ba? Kaya nga, ang panalangin sa akin po is a communication with God. At kung talagang may relasyon ka, hindi ka kailanman magsasawang manalangin at tumawag sa Diyos. Yun po yung tuwan ko sa panalangin, relationship with God. Ano po? Kaya kung may right relationship with Lord, hindi tayo talaga magsasawa ang manalangin. Kahit anong oras talagang nananalangin tayo. Yun po yung bakit po, why, what is prayer? Ano ba talagang panalangin? Ano po? Kaya nga, napakahalaga po talaga na tayo ay nananalangin dahil ito po ay relasyon sa Diyos. Yun. So, right now, Sis Deng, ayan, medyo paano na tayo, no? Pamalat na ang boses, no? So, right now, so far, we understood what is the meaning of prayer. Pero, Pastora, ang follow-up question ko po sa inyo is, kung yun ang ibig sabihin ng prayer, paano po ba dapat tayo mag-pray? May tama po bang way? May tamang format po ba ito? Meron po. Kailangan po pag nananalangin tayo, let's humble ourselves. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Marami pong sabi nga, kailangan po kapag tayo nananalangin, kagaya po ng Lord's Prayer, di po ba? Kailangan malaman mo, makilala mo muna kung sino yung nilalapitan mo. Sino nga ba? Kaya nga kailangan natin, be humble. I-humble talaga, ipagbaba talaga natin ang ating sarili para sa ating pananalangin. And then doon po sa James 4:6, the Bible tell us that God resists the proud but give grace to the humble. Di ba? And then be decent and modest. Kailangan maging maayos tayo sa harapan ng Diyos. Huwag po tayong pabara-barabay. No? And then remove your hatred and doubts. Alisin po natin yung meron man tayong kinaiinisan o meron man tayong galit sa puso natin, kailangan iayos muna natin yung puso natin bago tayo lumapit sa Diyos. And then, siyempre, kailangan may faith ka. Bakit ka ba mananalangin kung wala kang faith? Di po ba? Kailangan may faith tayo. And then, kailangan maging banal tayo sa harapan ng Diyos para marinig ng Diyos yung panalangin natin. Walang maging hadlang sa panalangin natin. So yun po, how should we pray? Be humble. Ano po? Remove your hatred. Kung may kasalanan ka, humingi ka muna ng tawad bago ka humingi sa Diyos, bago ka makipag-usap sa Diyos. Alisin mo muna yung hatred mo sa puso mo. O, dahil yung kasalanan ang magiging dahilan para di marinig ng Diyos yung panalangin natin. Kung gusto mong marinig ka ng Diyos, humingi ka ng tawad sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon doon sa 1 John 1:9, di po ba? 1 John 1:9, if you confess your sins, He is just to forgive us. At ano pong kasalanan pa yung nagawa mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin ka niya. And then, kailangan may ka rin, siyempre. Pananampalataya talaga. Kailangan maging banal ka sa Diyos para mas mabilis na sagutin ng Diyos yung ating mga panalangin. Yun po. And Pastora, since ayan po, so nabanggit niyo po sa amin na we should humble ourselves when we pray, we should have faith, remove all the hatred. Follow-up questions din po, no? Saan tayo dapat manalangin? So parang kaninang question ni Ma'am Shmaha, may format ba? Pero Pastora, meron bang tamang time o kailangan ba mag-set tayo ng time? So when and where should we pray? Yan po, no? When? Anytime po. Kailangan po consistent tayong manalangin. Walang oras, anuman yung sitwasyon, anuman yung kalagayan mo, anumang oras na meron kang pagkakataon upang makipag-usap sa Diyos, gawin natin. Wala pong sinabi ng Diyos na saka ka lang manalangin pag may kailangan ka. Hindi po.
kailangan po sa pananalangin po ay maging consistent tayo. At bigyan natin talaga ng priority or special time si Lord sa pakikipag-usap natin sa Kanya. Hindi yung basta kung wala ka lang magawa, saka ka nananalangin. Alam niyo po ako po'y natuto na dahil sa pananalangin, I give my time 3 o'clock in the morning. Yun po yung special time ko kay Lord. Gigising ako, luluhod ako sa Panginoon para tumawag sa Kanya, magpasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay. And when I started that one, napakadaling sumagot ang Diyos sa mga panalangin ko. Kaya consistent talaga yung pananalangin at talagang tuloy-tuloy. Huwag po tayong pag sinabing kahit naglalaba ka, pwede kang manalangin. Kahit nagluluto ka, pwede kang manalangin. Kahit anong oras po kailangan nating manalangin, tumawag sa Diyos. At yan po yung gustong-gusto ng Diyos dahil may relasyon tayo. Nice. Amen. Yun po. Gusto ko yung reminder ni Pastora na hindi lang tayo mananalangin kapag may kailangan tayo. We can also Yes. pray, and the content of our prayer is just to bring Him glory. Like, thank you, Mhm. Lord. Diba? Mm. Thanking Him, appreciating His creation, appreciating the gift, kung ano man yung na-receive natin. I mean, not necessarily na kailangan, meron tayong kailangan para manalangin. Diba? Oo. Naalala ko nga, Ma'am Shmaha, parang may nabasa ako somewhere na when you pray, when you are in trouble, you are in trouble. So, kumbaga, parang yung sinabi niyo po kanina, Pastora Marivic, no, na hindi lang tuwing may kailangan. Yung sinabi niyo po, gawin nating priority na manalangin. So, we make time. Hindi yung mag-find lang tayo ng time na, ay, pag may time, sige, magsiset ako mag-pray. Pero yun, Wala akong we make ginagawa. time. Opo. Mm-mm. And it's not that complicated, diba? It's hindi naman ganun ka-komplikado ang mag-pray. Like, the moment you wake up, alam mo yun, yung mag-thank you ka kay God, have a conversation with Him, appreciate another day na binigay niya sa'yo, panibagong araw, panibagong chance na naman to live for His glory. And ayun, mga ganon, na not necessarily like asking Him na, Lord, pengin ganito. Or Lord, ganyan, pengin ganon, di ba? Mhm. Now, my last question for Pastora, ang bilis, di ba? Pero, ito kasi mas pinaka-highlight ng ating topic for tonight is that, sabi, di ba, is prayer is powerful. Pero ang question ko, Pastora, is bakit powerful ang prayer? Mhm. Bakit powerful? Kasi sabi ko nga, prayer is one of the most important spiritual exercise as a believers. Prayer is a powerful because God command us to do it. A way daily communicating with Him. Ito po yung nagiging powerful. Kasi kaya nagiging powerful ang panalangin kasi tama yung puso. Tama yung puso natin. What makes prayer powerful? Sabi niya, understand our spiritual authority in Christ as explained in the scripture. Kapag nananalangin tayo, kailangan yung nasa scripture. Kagaya ko, so ang dami ko talagang panalangin na lalo na nung nangailangan talaga ako nung pinalayas-layas kami sa bahay, wala kaming bahay. Tapos may kumuha sa amin na isang matanda, pinatira kami sa bahay nila. And then, nung 1 month na kami, ay parang inilabas yung aming mga gamit doon. And then, nung sabi ko sa Panginoon, nasaktan ako kasi nga siya ang nagpilit sa amin, pumunta kami doon sa bahay niya. And then, after 1 month, sabi niya masikip na daw yung bahay niya. Hindi ako bumitaw kay Lord. Panginoon, sinabi mo. Di ba? May mga words si Lord na mga pangako. Kaya nagiging powerful kasi dinideklara natin yung kanyang mga salita. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, ano man ang hiling ko sa iyong pangalan, ito yung pagkakaloob mo. Right now, Panginoon, kailangan namin ng bahay. Kailangan namin. Ayaw ko na pong umalis dito, Panginoon. Pinaglaban ko talaga kay Lord. Sabi mo, Lord, ano man, sabi ko, kung mananatili ako sa iyo at mananatili ang salita mo sa akin, hilingin mo ko ang aking mahilingin at ibibigay mo. Sa oras na ito, Panginoon, I like, Lord, yung bahay.
Gusto ko po, Panginoon, bigyan mo ako ng lugar dito sa Campo Libas. Campo Libas pa po yun. At nung bandang 6 o'clock po, sinabi ko doon sa tapat ng bahay na tinirhan namin, mayroon pong maliit doon na bahay na lubog. And then sabi ko sa matanda, kay auntie po, yung may-ari ng lupa, auntie, pwede ko po bang upahan yung bahay na maliit na kami na lang pong magpapagawa? Sabi nung matanda, bakit mo uupahan? Ang asawa mo ay parang anak ko na. So sabi ko, Panginoon, hapon na po yun, 6:00. Lord, salamat po. Ngayon pa lang po, dinideklara ko na ang lupang ito ay magiging akin. Bigay mo, Panginoon. And then that time, sa 3 araw, yung sinabi ko, sinabi mo, Panginoon, kaya po nagiging powerful yung prayer kasi nagdideklara tayo ng kanyang mga pangako. Kaya nga po, in the 3rd day, alam niyo po, yung lupa na yon ibinigay sa amin ng libre. Wow. Kasi yung pangako ng Diyos na sinabi ka sa akin. Kaya nga po, salamat sa Panginoon. Kaya nagiging powerful yung prayer natin kasi nagdideklara tayo ng kanyang mga salita. Yung scripture na alam natin. Kaya napakahalaga mag-memorize tayo ng mga salita ng Diyos. So yun po yung nagiging powerful. At naniniwala po ako na kung alam naman ng Diyos kung kailangan talaga natin Kaya nga kung kailangan natin, ibibigay talaga ng Diyos. Ano man yung hilingin natin, ibibigay niya. Ayaw niya na masaktan tayo. So salamat sa Panginoon. Sa gitna ng City of San Fernando, binigyan kami ng libreng lupa ng Diyos. At nakapagpatayo kami ng bahay sa Pampanga. So yun po, naging powerful talaga yung prayer kasi nagdeklara ako ng kanyang pangako. Yun po yung akin. Sa akin po. Kaya salamat sa Lord. Napatunayan po na ito ang Diyos. Yan. So, praise God. Amen. Ayan, praise God. Grabe. Anong masasabi mo doon, Sis Deng? Yung itong question mo sa kanya, Ma'am Shmaha, talagang na-remind ako sa sinabi ni Pastor Marivic that we use the scripture. So talagang importante that we make time also to read the Bible at gamitin natin yon as our prayer. Kasi kagaya ng sinabi niya, doon nang gagaling yung power. Actually, hindi yun sa atin 'Di ba minsan, may share ko lang, naalala ko minsan may mga nag-a-ask ng prayer na, uy, ikaw na lang manalangin ng ganito, or hindi, pag-pray mo yan, ganyan, or mag-a-ask sila dun sa tao na, tas minsan sasabihin, ay, mas effective yan mag-pray. Parang ganun. So, dahil po, Pastora Marivic, sa sinabi niyo po, ang power po ng prayer ay nanggagaling talaga sa Panginoon. It's not dahil si Ma'am Shmaha or kayo po, Pastora Marivic, kasi si Lord naman ang nag-a-answer ng prayer Diba po? So, salamat po for reminding us tonight that we can use the scripture to declare the power of the Lord over our lives and as we pray po. Yes, amen. Then I agree then na not because of us but because of to whom we are talking to. So yung confidence natin of declaring yung mga pinagpe-pray natin na yun is because we know who God is. Kasi you cannot ask someone to give you something if you don't know who He is and what He can do for you. You should know His identity. That na kinakausap mo. Kung ano ba ang kakayahan niya? Ano ba yung kaya niyang ibigay sa'yo? Ano ba yung kaya niyang gawin? And by knowing that, then you will know what are the things that you can ask Him. Diba? I mean, He is the God of heaven and earth. He created everything. Diba? So, what else He cannot do? What else He cannot give? Pero ito not every prayer is being answered. I mean, merong pastora, 'di ba? May mga prayer tayo na are not being answered. 'Di ba? So, ano po yung ano niyo doon? Take niyo doon sa mga answered sa mga prayers na that are really not being answered. Baka kasi pag sinagot ka niya,
makalimutan mo siya. Kasi kaya hindi niya sinasagot kasi hindi para sa iyo, hindi akma sa iyo. Alam naman niya kung ano yung best para sa atin. Kaya nga ang kanya, no, yes, or wait, di ba? If we know how to wait, kahit matagal yan, sasagutin ng Diyos kung kalooban niya. Kalooban pa rin niyang masusunod. Ano po? Pero kung talagang hindi, sabi niyang hindi, hindi yan mababagay sa iyo. Hindi yan para sa iyo. Kasi minsan nagiging man's will tayo, di ba? Ipilit natin yun. Ngayon, kung ibinigay ng Lord, ikasasama mo. Pero kung mas mabuti pang huwag niyang sagutin, kung ikasasama mo rin. Kaya salamat sa Panginoon dahil talagang perfect siya. God is good. Alam niya yung best para sa atin. Kaya salamat sa Panginoon dahil meron siyang mga salita, mga pangako na pwede nating ideklara para alam na kailangan yung kalooban kasi niya dapat ang masunod sa buhay natin, hindi yung kalooban natin. Our ways different than his ways, and iba yung pamamaraan niya at yung kaisipan niya mas mataas sa ating kaisipan. Minsan pinipilit natin para sa mga bata, mga anak natin, di ba? Mami, gusto mo ice candy. Alam mo nang may squan yung froth niya. O, mami, yak-yak ni binigyan mo. Anong nangyari? Di po ba? Kaya nga, God knows everything kung ano yung best para sa atin. Kaya hindi ka sinasagot dahil makakapagsagot. Yun po. I remember that sis Deng Pastor, I believe that's Isaiah 55:8-9 when he said, "For my thoughts are higher than your thoughts. Neither your ways are my ways." Yes. It's not my. Totoo. So, if I may add po, Pastora, dun sa sinabi nyo. So, kung hindi, I believe, answer na rin ng Lord yun sa atin eh. Yung paghindi ng Panginoon. Kasi kagaya nga po ng sinabi nyo na may mas dakilang plano si Lord sa buhay natin. So, salamat na lang sa Panginoon na may mga answer tayo, may mga prayer tayo na humindi si Lord kasi meron siyang mas best na plano, mas magandang plano, far more than we could ask or think. Di ba po, si Lord ay giver. And when He gives, pag nagbigay po siya ng regalo, good and perfect. Yes. So, kaya talagang totoo po yun na humihindi si Lord sa atin. Hindi dahil sa hindi siya willing at hindi siya able, pero dahil may good and perfect plan si Lord sa buhay natin. Amen. And ayaw niya yung pwede na. Gusto niya yung perfect for us. Kasi ganun niya tayo ka-love. Pero while we are at this topic, no, it's 9:14 p.m. so we still have few more minutes before we wrap it up. I'd like to actually take advantage of this. Meron ba kayong ganung prayer? You ask God for this specific thing to happen or material or whatever, but hindi sinagot ni God. Can you share it, Pastora, kung meron ka, and if you can share specifically what that is and what was the realization after that? Ano yung nangyari? Yung pinag-pray mo to and then it didn't happen. Hindi sinagot ni Lord. Hindi siya na-answer. Ano ba? Parang sinagot lahat ni Lord eh. Ay, gusto ko yon. Ganyan ka lang kasi, Pastora. Gusto, ikaw, habang nag-isip si Pastora, ikaw, Sis Deng, ano yung sayo? Did you have any prayer in the past na ang tagal mong pinag-pray pero wala talagang sagot si Lord eh. Hindi ka talaga sinasagot eh. Hindi nangyari. Oo. Ang natatandaan ko, yung unang pumasok sa mind ko, yung previous job ko. I think, unang trabaho ko yata yun. Or pangalawa, kung tama yung recall ko. So, it's either una o pangalawang trabaho ko. May nangyari sa company and involved, parang something sa operation, ganyan. Tapos, nagpipray ako na, Lord, ayusin mo tong gusot namin.
Ah, and then, ang nangyari, natanggal ako dun sa trabaho. Na parang sa akin, ang unfair, Lord. Hindi ko deserve to. Bakit ako natanggal? Ginawa ko yung tama, sinabi ko yung tama, pero ang dating, naligwak ako dun sa kumpanya. But, ang tinuro ng Lord is, hindi ka na anak. Kumbaga, yung season mo wala na dyan. Dito na tayo sa bagong season na meron akong gagawin. So, ayun. May mga bagay na talagang nagtatapos. So, parang sa akin nung time na yon, ang unfair. Ginawa ko yung tama, sinabi ko yung tama, pero bakit? Ang ending, natanggal ako sa trabaho. But, yung mga ganon, minsan, meant yun ng kaaway, pero iba yung i-orchestrate ni Lord kasi mas greater plan. So, yun, Ma'am Shmaha, ang isang experience ko. Ay, ayan. May naisip na kaya si Pastora? Na, meron na kaya sa kanyang Isip yung sa akin nung dalaga pa ako. Kasi ang prayer ko nung dalaga ako, tall, dark, and handsome with permanent job. And then, nung nandun na ako sa ibang bansa, kasi gusto ko talagang yumaman, ayaw kong maghirap talaga dahil mahirap nga kami noon. Tapos, napunta ako ng ibang bansa, nabago yung direction ng aking prayer na ang hinahanap ko naman ngayon ay Amerikano, Australiano, yung mga puti. No? Kasi alam ko na sila yung makapagbibigay sa akin ng medyo ganda-gandang buhay. But suddenly, nabalik ako ng Pilipinas. Bagamat nung nandun na ako sa Australia, nagkaroon ako ng boyfriend, pero siya ay Christian din. Hindi naman talaga ako nagbo-boyfriend na hindi Christian dahil takot ako kay Lord. And then, yun yung hindi nangyari pala na prayer ko noon na gusto ko mapangasawa yung Australiano, yung ganito siya. At nagkaroon nga naman ako ng boyfriend, pero mayaman siya at yun nga. Nung bumalik ako naubusan na ako ng visa nung nandun na ako at umuwi ako ng Pilipinas. And then yung mga lang ko naman ay umuwi din. Nagsabay-sabay kami nagtagpo dito sa Pilipinas at yung kanilang inirereto sa aking Pilipino, no? Gusto nila nung dumating kami dito sa Pilipinas, magpakasal kami agad pero wala pang nagligaw sa akin. Yung anak ng kaibigan ng nanay ko doon sa Amerika, nireto sa akin, pero may boyfriend nga ako ng Australia. Kasi kaya sabi ko gano'n, yun yung hindi nasunod pala, hindi natupad. Pero yung pastor ko noon doon sa Hong Kong, gusto niya hindi foreigner ang mapapangasawa ko. Dahil sabi niya, iba nga daw yung ugali ko. Kaya yun yung hindi nasunod na panalangin ko pala. Pero, yung kaibigan ng nanay ko sa American, may anak din silang matandang dalaga, matandang binata. Yun na kasi 33 years old na ako noon. And then, yun yung natuloy, yung reto ng nanay ko, na anak ng kaibigan nila sa Amerika. Salamat sa Panginoon, bagamat hindi natupad yung gusto ko na maging foreigner yung napangasawa ko. At ito ngayon, yung asawa ko ngayon, yung si Frank de Guzman, retired police. Ang naalala ko dun sa panalangin ko nung kay Lord, with permanent job. Yun po yung kasi noon ako ay para paiba-iba ng trabaho. Kaya ngayon, salamat. Yun ang nakita ko na kung ibinigay ng Lord sa akin yung gusto ko, hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon. Baka mas mayabang na ako ngayon o baka nawala na ako. Pero mga Christian naman sila. Pero salamat sa Panginoon, no regret na naging Pilipino yung napangasawa ko, isang mabait na asawa. At yung gusto ko nangyayari naman at hindi naman kailanman nagkulang si Lord na kahit na parang nung una parang nagkamali yata si Lord pero hindi pala. Talagang perfect si Lord. Yung binigay niya sa aking asawa is perfect kasi hindi man kami nag-aaway na talagang away. Hindi man kami. At ngayon, ang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kasama ko na rin siya sa ministry. Yung asawa ko. Hindi siya sumasama. At salamat sa Panginoon dahil binigyan kami ng magagandang anak. Di ba? At
At salamat sa Panginoon, mabait yung asawa ko, marunong magluto. Kasi noon dati hindi ako marunong magluto. Pero salamat sa Lord dahil ayan, naturuan ako at yung asawa ko ay supportive, very supportive sa ministry. Kaya salamat sa Panginoon. Yung pala yung panalangin na hindi natupad yung gusto kong maging asawa ko'y foreigner. Thank you po for sharing. O, di ba? Ni-spare din tayo ni Lord sa mga maling relasyon. Correct. So yung mga rejected prayers natin, they're really not rejection but redirection from God. Yes. So we can pray, we can have plans on our own, but at the end of the day, kung ano ang plano ni Lord para sa atin, that's what is the best for us. Yes. Kasi He is an omnipotent and omniscient Father. He knows the beginning and end, and He knows what is our future. So kung ano man yan, let's just trust Him. Trust kung ano yung plan niya for us. Mhm. Diba? Ayan. So eto na, yun na nga. I think that's the last question that we have for Pastora for tonight. But ang ating mga ka-Faith Kada online, they may have questions for Pastora. So, let's check our comment section, Sis Deng, and let's see kung meron tayong mga questions coming from our mga ka-Faith online. Mag-shoutout na rin tayo. Isabay na rin natin ang pag-shoutout sa ating mga ka-Faith online, and Torne from JWCC San Felipe. Hello po. Thank you for watching. From Jerachelle Labrado, Concepcion de la Cruz. Good evening po. Watching from Llanera, Nueva Ecija, JWCC. Hello po. Good evening. Thank you po for joining us tonight. Thank you so much, everyone. We have Fevidal once again. Ariel, good evening po, Pastora. Good evening. Yes. Ito pa, isa pa. From Jing S. Luis. Blessed evening po. Watching from Llanera, Nueva Ecija, JWCC. Wow, thank you po. Nakasama po namin kayo tonight. Yes, and also we have, of course, the executive producer, ng ating VG8 Radio and Voting News Network, Pacholo De Leon Gonzalez. Thank you so much po for dropping by, Sir Choi. Hi, God Sir bless Choi. po. Another one from Tekemi. Great day, ayan. Great day, Voice Master Pocholo De Leon Gonzalez. And we have Takemi yan once again. Yes, amen. God is always faithful. We have also from Lorna Makakulo. Yes, from same JWCC. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pag-support ng Faith News. And of course, kay Pastora for tonight. Tama sa si Sis Michelle, prayer is powerful, definitely. And ayan, and faith work hand in hand together with the prayer. Ayan. We also have here Rinseda. Good evening po. Good evening po. Seda family watching from Tarlac. Hi po. Ayan, baka may question kayo sa ating mga manonood, sa ating mga online viewers before we officially let Pastora go for tonight. Kung meron kayong question, you have 1 minute to ask sa ating comment section while we are flashing the comments sa ating screen. Good evening po sa inyo. Sa mga hindi pa namin na banggit, pasensya na kung nasa-skip. Medyo natambak ng ating mga comments talaga sa ating. Thank you so much. Yes, feel free po to add sa comment section natin kung meron po kayong gustong itanong kay Pastora Marivic. Ayan, we'll give you 1 minute. 1 minute talaga. Parang ang tagal ng 1 minute. Ayan, thank you so much. Grabe, ang daming supporter ni Pastora. Maraming salamat po talaga sa inyo. Sana ina-enjoy ninyo ang ating talakayan for tonight, no? Kasi napaka-importante na ito eh. I mean, katulad nung sabi ko kanina, 'di ba, sa umpisa na a day without prayer is a day without blessing.
And a life without prayer is a life without power. And just to clarify, that blessing doesn't only mean material things, doesn't only mean Yes. money. Hindi Mhm. hindi lang na-define ang blessing by those. Blessing can also Tama. be a form of like peace, comfort, joy, protection. Alam mo yon, yung those things na hindi katumbas ng pera or any material things. Those are also blessings. Yan. Oo, agree ako dyan, Ma'am Shmaha. Kasi hindi lang naman tangible yung mga blessing ni Lord sa buhay natin, di ba? Yun lang, gising na sa umaga. Gising is a blessing. Correct. Correct ka dyan. I love that. Meron tayong pa-shoutout dito, Pastora, from Mira Maria Tolentino, my mother. God bless you more, Manang. Pastora Vicky, love you, Manang. Oh. Ayan. I think walang question ng ating mga ang ating mga ka-fated online, Pastora. Siguro baka natakot na. Charot. Pero ganun pa man, we would like to thank you so much po for spending your time tonight with us. And thank you for saying yes to my invitation po. Sobrang nakaka-bless po ang inyong shinare for tonight at inyong story. And as we wrap this topic tonight, since the topic is about prayer, meron po sana kaming request ng Faith News team. Yan. Maaari po ba kaming pwede niyo po ba kaming i-grace ng prayer ang buong production team ng Faith News, ang mga hosts, ang ating mga online viewers? Pwede po ba kaming makahingi ng request to pray for us, to bless the show, at humaba pa, tumagal, at marami pang mga spirits masharan and maliwanagan, and you really get to know Christ more through this show. Okay, let's pray. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon, sa fake news na ito. Salamat po sa show na ito na nagiging dahilan para marami pong ma-encourage. Salamat po sa mga bumubuo, Panginoon, ng fake news. Patuloy po na bigyan mo sila ng karunungan, katalinuhan, upang lalo pa nilang mapalawak, Panginoon, ang kanilang show, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. Bless them, Panginoon. Bless them spiritually, Lord. Bless them spiritually. Salamat, Lord, sa kanilang mga puso na ito po'y volunteer, Panginoon, na ginagawa nila dahil alam po nila, Panginoon, na kapag sila po ay gumawa para sa iyo, ikaw po yung gagawa para sa kanila. Kaya Lord, thank you. Patuloy po na ikaw ang siyang magbigay sa kanila ng sapat-sapat na karunungan upang mapagtagumpayan nila, Panginoon, ang mga balakin pa nila, yung mga plans pa po nila, Panginoon, about this show, Panginoon. Lord, give them more wisdom, knowledge, Panginoon, understanding, Panginoon, upang maabot ang lahat ng nangangailangan, especially, Lord, sa spiritual matter, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy, Lord, na hiningi ko, Lord, I declare blessing, Panginoon. I declare material blessing, financial blessing na kailangan po nila. Alam ko po na ikaw yung Diyos na magsusupply ng lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya, Ama, salamat po. Patuloy, Lord, na nawa ang show na ito, Panginoon, ay umaba pa, Panginoon. It takes long, Panginoon, at para maabot nila yung kanilang ninanais, Lord, na maabot sa pamamagitan, Lord, ng show na ito. Kaya salamat po, salamat. Ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maitaas, ikaw ang maluwalhati sa buhay ng bawat isang bumubuo ng programang ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. 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 God bless po. Amen. Thank you so much po, Pastora. Yes, thank you po. Salamat po sa inyong mga na-share ngayong gabi. And salamat po sa inyong time na ibinigay sa amin. God bless po. Thank you so much. Have a great rest of your evening po, Pastora. It's my pleasure. Ayun. Good night. Good night po. God be all the glory. Alright. Praise God. Thank you so much. Grabe yung
yung usapan natin, no, for tonight, no. Di ba? Wala akong mahanap na salita to describe how I feel right now, but I'm really beyond blessed. And it's a great reminder, really, how important prayer is in our lives. Yes, totoo yun, ma'am. Ayan, no, naluluwa ako. So, ano yan, daming reminder ni Lord na gusto ni Lord na nakikipag-usap sa atin. Diba? Yes. At yung mga na-share ni Pastora kanina, yung relationship, talagang importante yun. Kasi kahit naman sa relationship natin sa ating family, sa kaibigan, sa colleague, importante talaga yung communication. Correct. Yes. Kasi doon na-develop din yung pagkakilala natin sa isa't isa. So, ganun din sa Panginoon. And naalala ko, meron din akong isang saying na nabasa na when man works, ganun lang. But when man prays, God works. So, imagine yung kapag nananalangin tayo, si Lord yung kumikilos sa lahat ng bagay sa buhay natin. So, importante po. At kagaya ng sinabi ni Pastora Marivic kanina, kahit anong oras, kahit saan, at kahit anong ginagawa natin, pwede tayong makipag-usap sa Panginoon kasi hindi siya limitado ng oras, hindi siya limitado ng lugar. So, 24/7. Totoo naman talaga yun, Ma'am Shmaha, di ba? Totoo naman yun. And siguro yung, dito na tayo sa topic ng Pulot of the Night, no? Pulot of the Night ko, no? Siguro yung, una is, when you pray, you have to be humble. Yan, sinabi ni Pastora kanina. You have to be humble, and you have to remove the hatred in your heart. You have to forgive. Because, kasi, di ba, isipin mo, magpe-pray ka kay Lord, you're going to talk to God and you ask for such things. Pero, meron ka sa puso mo na galit. How do you think will God answer your prayer? Yes. If ikaw hindi ka pa nakakapag-forgive? Like, I mean, all of us, every one of us has done something that hurt God, diba? And that's the reason why nga Jesus Christ became a man, sacrificed his life, died on the cross to pay for our sins, because, diba? And knowing that, paano tayo hihingi kay God ng favor for something if there's this person we cannot forgive? Yes. I mean, meron ako na-remember na story sa Bible na merong hari at merong isang, I don't know specifically the name anymore, pero may utang siya na napakalaki. Pero if you remember kung sino yon, yung character na yon, Sis Deng, please feel free to butt in. Okay. Oo. Ang naaalala ko, wala siyang name, Ma'am Shmaha, pero parang may alipin siya na may pagkakautang sa kanya. Yan, oo. Ang malaking halaga yan. Like, for example, it's like 1 million ang utang ng alipin niya sa kanya. But then, ang sabi sa kanya is, sige, wag mo nang bayaran. Okay na tayo. Wag mo na isipin yon. Quits na. Oo. Ganon. 1 million yan, But then, so, ang saya-saya nung alipin, and then, paglabas niya nung palasyo, ayan. Yung alipin na yon, nakita niya yung kapwa niya alipin, and then naalala niya na may utang yung kapwa niya alipin na 100 pesos. And then, galit na galit siya, and then ni-remind niya to na bayaran mo yung utang mo sa akin and everything, ganyan. So parang, isipin mo yon na pinatawad ka,
nung pinagkakautangan mo na malaki. And that's, kumbaga, an illustration of us na pinatawad tayo ni God through Jesus Christ. And who are we not to forgive others? And who are we Yes. to pray and not forgive others for what they have done to us? Yes. So yun, first talaga is we have to be humble. We have to surrender. We have to forgive. And surrendering takes a lot of courage. Kasi when we surrender, we really acknowledge na God will take over. When we pray, we let God intervene. Hindi tayo magpray and then we make the move out of our own desire. I mean, di ba? Meron ganun kasi na you pray, pinag-pray mo siya, pero after you pray for it, gumawa ka ng sarili mong desisyon. Oo. Hinanapan mo ng paraan para ma-solve yung problem mo. Parang, ako na to. Ganyan. Oo. So, paano nga ba malalaman if God is answering your prayer? Number one is sa Bible. God answers our prayer through through His words Yes. I mean, you pray and then you read His word, dun mo makikita yung sagot niya. He will let you realize that this is His answer to your prayer. So yun talaga guys. Sige ma'am, go lang. Kumbaga, Ma'am Shmaha, hindi pwedeng mag-contradict yun sa salita ng Diyos. Diba? Correct. Yes. Isa yun sa, yes, thank you for sharing that, Ma'am Shmaha, na talagang ang ating blueprint ay ang Bible. Kasi correct. Yan talaga. Bible calls the shot kasi yun yung word of God. Kasi mapapaisip ka, I mean, one time in your life, you will ask yourselves, bakit ba ako buhay? Bakit ba may buhay? Bakit ba may tao? One time in your life, you will ask that, and there's just only one answer. And you will know what that answer if you will start reading the Bible. Yes, oo. And ma-relate ko lang, Ma'am Shmaha, since nabanggit mo na you start reading the Bible. Kagaya ng sinabi kanina ni Pastora Mary Vic na we declare God's word. So talagang if you make time sa pagbabasa ng Bible, kasi doon magsispeak si Lord. Kasi communication nga, sabi niya. So dapat two-way yun, di ba? Yes, two-way. Yung prayer natin is tayo yung nakikipag-communicate sa Panginoon. And when we read His Word, that's His answer. Nangungusap naman sa atin ang Panginoon. So, talagang kabit-kabit siya yung relationship. So, hindi pwede na, you have concerns, you tell it to God, Lord, I need help on this. Paano ko ba susolusyonan to? And then, lahat na sinabi mo na sa Kanya and everything, paano ka sasagutin ni Lord? So, paano paraan mo sa tingin sasagot si Lord? If not through Bible, through His Word. Diba? Pwede siguro, like, there are times that God is answering our prayers or our concerns through pag nag-a-attend tayo sa church, and then may specific, alam mo yung topic na biglang, direct to the point, eto na yung sagot. Pero may times din kasi talagang, this is very important, and I realized the importance of it when I started doing it, na yung everyday talaga, you read His Word, kahit gaano pa kaikli yan, basta you read His Word, and you will really know more about Him, the story behind, and mag-speak talaga siya kung ano yung realization doon sa binabasa mo. And alam mo, nakaka-amaze lang. And matagal-tagal ko talagang hindi ginawa yan. Honestly ako, grabe. Pag nagbabasa ako before, like, kunwari, yung flip ko lang yung Bible, tapos kapag stop, tapos bubuksan ko na siyang gano'n. Okay. Tapos kung ano lang yung mabasa ko, yun na yun. Matapatan ng daliri, yun na yun. Ganun ako magbasa ng Bible before. But now I realize na ang sarap pala umpisahan from the beginning. The very beginning of life. Kung bakit ba nga may buhay? Saan ba nanggaling ito? At ano bang storya nito?
ang saya. Pero alam nyo guys, it's 9:41 PM na, no? Kung Ay, pag-uusapan ang bilis. natin pa yan, baka mag-overtime na talaga tayo. Pero ganun pa man, meron tayong pa-second Bible trivia for tonight. Kaya naman sa ating mga natirang mga kapitid online, get ready to answer our second Bible trivia. Ayan. Yes, ito na yung panahon na pwede na silang bumawi para Ayan, correct. Sana makakuha ng ay prize. sana ay marami pa ang sumagot. Huwag kayong mahiya. Okay lang magkamali. Ready na ba sa ating pa-Bible trivia for the last time for this episode? Ito na ang ating susunod na question. Go ahead, Sis Deng. What is the shortest book in the Bible? Yan. Job ba? What is the shortest book in the Bible? A. Job. B. 3 John. C. Luke. Or D. Amos. Or yeah. Ano nga What kaya? is the correct answer? Baka yung pinakamaikling letter. Tatlo lang ang letter. Di tayo sure. Malalaman Yan natin. Yan ba yung basihan? Or answer Ayan. na May mga po. sumasagot na actually. Let's show the answer. So Tingnan far, nga we natin. have bilis ni Pastor Marivic. Nanonood na siya online at siya ang unang sumagot ng letter B. Oo, letter B. And we also have answers from Doc Oni Zamora. That's letter D. Ang kanyang Letter D? sagot. Meron din tayo from okay. Bella. Letter B. We have another letter B from Takemi Yen. And then we have another letter B from Oni Zamora. But baka meron pang gustong humabol. Baka meron pang gustong meron pang hahabol. Letter B. Yan. Yun din ang answer ni Mira Maria Yes. Tolentino. So, halos pare-parehas ang mga sagot nila, no, na letter B, which is 3 John, ang sagot nila. Pero ang isang unang sumagot dito, si Doc Oni Zamora, ang unang sagot niya talaga is letter D. Wow. So, ano nga ba ang tamang sagot, guys? Ano muna ang tamang sagot, Ano nga ba? Sis Deng? Letter B, 3 John. So, iyan po Yes! ang maikling book sa Bible. So, ayan na po. So, confirmed. Affirmative. Letter B, Yes. 3 John, is the shortest book in the Bible. And now, as a twist, ito ang plot twist. Kung Ano? sino ang mali ang sagot, ay mananalo ng... Totoo ba? Ano kaya? Ano kaya? Totoo ba yan? Mananalo ng Bible. Wow, Bible. Pero totoo ba yan, Ma'am Shmaha? Ang may maling sagot ang mananalo Yes. ng Bible? Oh? Yes, affirmative. So ang sumagot ng mali ay si Doc Oni Zamora. Ang sagot niya talaga, Okay. una niyang sinagot is letter D, Letter D. which is wrong. So ikaw ang may chance na manalo ng Bible. The reason Okay. why, kasi gusto ni Lord na basahin mo yung word niya. So Sige. that Uy, ang you will ganda. know. Ang ganda ng mga Bibles, ha? Kailangan magbasa. Yes, correct ka dyan. Yan ang reason, Doc Oni, ayan yung sagot niya. Kasi mali ang sagot, kailangan magbasa. So, you want a Bible. So, what you're going to do, Doc Oni, is screenshot this. Yan, yung nakikita mo na yan. And then, encircle which Bible you would like to have. And then, send a message to our Facebook page, which is the Faith News official Facebook page, which is this one. And along with your address, of course, your address, contact number, and your complete name. Para mapadala Yes, natin. And sa nanalo din Oo. kanina, yung sa nanalo kanina, please send a message to our Facebook page para Huwag naman niyo pong ma-accommodate namin kayo. kalimutan. Correct. O, di ba? Saan ka ba nakakita na kapag mali ang sagot mo, ikaw pa ang nanalo? Dito Oo lang nga. talaga yan sa Faith News. Kaya naman,
Abangan nyo ang mga susunod pa natin na Bible trivia sa mga next episode. Sana ay hindi lang kayo ngayon manood, kundi sa mga susunod pa na dahil marami pa kaming inihanda na mga topics for you guys. We have parenting in God's way, we have God's design for marriage, we have spiritual warfares, ayan, meron pa tayong mga spiritual gifts, we have ano pa ba ang topic natin sa mga susunod? We have treasures from trials, mga ganyan, faith over fears. Basta marami kaming in-ready na mga topic para sa inyo for this season. Kumbaga, Ma'am Shmaha, sa food, iba-ibang putahe to, no? Correct. Yes, iba-ibang putahe, iba-ibang walks of life. Because we need to talk about our life, our spiritual life. How we should deal with it in God's way. Not in our way, but in God's way. So, I hope ma-excite kayo. I hope na-excite kayo sa mga susunod nating mga topic, sa mga susunod pa nating mga pag-uusapan na talakayan. And meron na kami hindi napag-usapan ngayong gabi ni Sis Deng, pero sa tamang oras, sa tamang panahon, malalaman natin. Meron kasi akong gustong ikwento niya sa atin, pero kulang na ang oras. It's 9:47 p.m. And we are... panahon doon, Ma'am Shmaha. Agree. Hindi pa ito yung tama. Hindi pa ito yung right time for it. Pero I'm really excited. So, excited ako for that. But anyway, thank you so much, guys, for staying, for staying with us. I pray na somehow, sa mga napag-usapan natin tonight, meron kayong key takeaway. Sana merong tumatak sa inyo. Sana merong bagong kaalaman. Sana merong sharing tonight na nakadagdag sa inyo na regarding sa prayer natin, no? Yan, sige, Mom. Na-encourage din silang na mag-pray. Na-challenge sila na dahil sa alam natin na sumasagot si Lord, then we should really pray in faith. And when we pray, mag-expect tayo ng answer ng Lord. Parang yun na-share ko kanina, Ma'am, na alam mo yun, nakalimutan ko talaga. Na one time in my life, dinisar ko until pinaalala ng Lord. Alam mo ba, eto na, meron din ako i-share na. Meron din ako i-share, hindi ko na-share kanina na na answered prayer, pero it took a very long years before it actually answered. So talaga, ang sagot talaga ni Lord is yes, amen, no. Wait, mga ganyan. Diba? Yung answer niya pala nun is just wait. Just wait. Ganyan. So, yung details, yung details, the details was the ministry. Because, di ba nga, sabi ko, hindi ko alam kung nabanggit ko earlier or prior sa episode natin na I have the desire to serve God sa ministry. Sa music team specifically, and my husband kasi, knowing him, magaling siyang kumanta, ganyan. And sa previous church kasi namin, we've tried like 3 times na kapag may audition na mag-audition dapat kami, pero laging hindi natutuloy. Lagi may mga nangyayari na hindi natutuloy. So parang for us the answer is no, wag na, ganyan. Yun pala, nire-ready pala kami ni God sa iba. Like, hindi pa doon yung plan niya for us. Sa ibang... He wants us to use, sa ibang church pala niya kami nilaan. Kumaga, kailangan talaga, may right timing kailangan muna naming mahinog. Ganun. Mahinog, and then we have to correct our hearts muna. The correct desire. Ano ba talaga yung nasa puso mo? What is the reason why you're really doing this thing? Parang tayo. Bakit tayo nagaganito, moms? Bakit ba tayo nagvo-volunteer sa Faith News? Wala namang dito kung tutuusin, di ba? I mean, we are all career-driven women. Pero, I mean, kakabasihan sa mga buhay-buhay natin. But why are we even doing this? Di ba? Ano yung reason behind? Ano yung pinanghuhugutan natin?
Tama. So talagang ang panalangin natin, hindi mo siya pwedeng ikahon. Yung answer ni Lord sa'yo, hindi mo pwedeng ikahon. Because He is God, kagaya ng na-mention kanina. His ways and His thoughts are talagang higher than us. So, kung alam mo na kung paano sasagot si Lord, paano pa, di ba, na naging Diyos siya kung alam na natin agad yung ways ng Lord. Pero hindi Talagang may paraan si Lord at may tamang time ng kaniyang pagtugon dun sa mga prayer natin according to His will. Correct. Ay, meron din tayo dito ang may pa-message from Navi Garcia, ang ating Executive Director ng VJ8 Radio. Executive Director, mali. Station Manager ng VJ8 Radio. Mali na. Thank you, Kafetid, Maha, and Deng for being an instrument of God in blessing us all tonight. Praise God. Alam nyo kasi, hindi lang kayo yung nabibless, and even us are really being blessed kasi we get to be reminded. Napaka-perfect kasi ng day na ito, no? It's Sunday night and we have to get ready for tomorrow because tomorrow is Monday. Back to reality na ulit tayo. Back to work na ulit tayo. But before we even do that, mag-ano na muna tayo, let's take time to rest. Yes. Rest, relax, let's calm our mind and heart, and let's feed our spirit, our soul. Yes. Because our soul needs it. Needs food. Kung ang physical body natin, we need to eat para may kalakasan tayo to really perform our job. As well as our soul. It's a food. And what is that food? And that's the Word of God. That's coming from the Bible. If we do not do it, if we do not read, kahit isang chapter man lang yan a day, how can we even feed our soul? Ano yung pagkain niya? Diba? Sabi yun sa Matthew, Ma'am Shmaha, that we're not just living for bread alone. Diba? Yes. Hindi lang kasi tayo katawan, we have spirit. So that's why we should also feed our spirit. And through the Holy Spirit din yan. And when we pray, when we read our Bible, di ba sabi ng children's song, read your Bible, pray every day, and you grow. Oh, napakanta ako. Di ba? May free pang pakanta sa Faith News. Talaga naman. Ayan, sana ay nag-enjoy ang lahat sa almost 2 hours nating kwentuhan for tonight. And this just want to clarify it to everyone who's watching tonight that Faith News don't promote, or we don't really tawag dito, hindi kami walang specific religion na pinopromote ang Faith News. Guys, kasi religion cannot save us, you know? Yes. Ang what we have is, what we are just sharing is our relationship with God, with our Savior Jesus Christ, and that we believe about this good news and we want to share it to everyone, to give hope, to give light to those who needs it. So, lalo na sa mga nawawala na ng pag-asa, para doon sa mga nangihina na. No? Yes. Sa mga nadi-discourage na sa buhay, mga ganyan. True, yan. So, ayun, I hope ay na-bless ang lahat, katulad namin. And as we close our episode for tonight, we want to, of course, encourage everyone na susunod nating Faith News ay kailan yan? October 8. Yes. Yan. Every second Sunday, no? Yeah. One. Every second Sunday of the month is Faith News. Mapapanood yan sa VJ8 Radio and Voting News Network. And abangan ang ating susunod na guest. Ay, ito na. Excited na rin ako para sa ating next episode, episode 4, entitled Spiritual Gifts, with our special guest from General Santos City, ang ating kapatid from Temple of Praise Assembly of God, Jory Mary Vera Samiliano.
At of course, Hoy! mga kasama natin dyan for the very first time ang ating mga naggagandahang host na sila Ka-Faitid Lynn Gonzalez at Tin Eusebio. Once again, that's gonna be on October 8, entitled Spiritual Gifts. So please, kita-kits tayo sa episode 4. Nako, maganda yan. At abangan natin yan on October 8. Alright! Well, that's it for tonight. Thank you very much for watching, for joining us, for sharing with us your thoughts, yung mga praise report nyo, and yung mga pulot of the night ninyo, kung ano yung nakuha ninyong aral ngayong gabi. Ayan, nakadagdag sa inyong mga kaalaman. Maraming salamat. Once again, you are listening and watching Faith News Season 2. And of course, ang ngalan ng nag-iisang voice master ng Pilipinas, ang founder ng Creative Voices Productions at Meta Voices Talent and Casting Agency, ang executive producer ng Voting News Network at VG8 Radio, na walang iba kundi si Sir Choi Pocholo de Leon Gonzalez, at ang ating nag-iisang katinig na si Papa Lem Harlem Jude Perolino, ang executive director ng Voice of the Youth Network, and Brian Dave Perez, ang managing director ng Voice of the Youth Network. At sa pakikipagtulungan ng VG8 Radio sa pangunguna ng VG8 Radio Station Manager Ilvox Senador Navi Garcia at VG8 Radio Technical Director The Voice Vision Tito Jack Kabuga. Once again, this is Faith News, a faith-based program brought to you by Creative Voices Production, Certified Voice Artist Program, Voting News Network at VG8 Radio. Muli, ako po si Deng Prias, my mellow voice ng CVAP Batch 18, patrol ni Cristo, mula sa probinsya ng Rizal na nagsasabing, when life is rough, pray. When life is great, pray. At ako naman po ang inyong lingkod mula sa lalawigan ng Pampanga, Maha Sanchez, patrol ni Cristo, maglilingkod ng buong puso. Laging tandaan, a day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. See you guys on October 8 for another episode of Faith News entitled Spiritual Gifts. This is Faith News! From a simple vision, Pocholo the Voice Master de Leon Gonzalez aimed to give voice to the youth, to let him be heard, and to encourage youth to take charge of life situations while building their self-esteem and improve their quality of life and the communities with its aim to inform, inspire, involve, and empower. The Voice of the Youth Network was established on August 12, 1996, dedicated to promote leadership, advocacy, and education for the youth.